sa ating mga mag-aaral, mga magulang, sa ating mabait at masipag na pangulong guro, at sa aking kapwa guro isang mapagpalang araw. Ngayong araw ay ika-8 ng Nobyembre 2021, ika-9 na linggo ng pag-aaral sa ilalim ng modular at blended learning modalities. Ngayong linggo ang itinakda upang tapusin at kompletuhin ang mga learning activities, summative tests at performance tasks at iba pang learning output na dapat nating isumite sa ating mga gurong tagapayo. Pero bago natin umpisahan ang ating mga gawain, bigyang daan muna natin ang isang virtual flag ceremony na pangungunahan sa atin ng mga piling mag-aaral ng ika-4 na baitang pangkat mangga. Para sa panalangin, pangungunahan tayo ni Shaira Esposo. Sa panunumpa sa watawat, pangungunahan tayo ni Siyam Sibulan. At sa panatang makabayan, pangungunahan tayo ni Siljan Iwin Garcia. Paalala mga bata, kapag tayo ay umaawit ng lupang hinirang, tayo dapat ay tumayo ng maayos, nakalagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sumabay sa pag-awit ng lupang hinirang, himno ng Laguna, himno ng Calabarzon at himno ng Santa Cruz. Yun lamang po at marami pong salamat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father, we pray for knowledge and understanding for teachers, pupils, and parents. We pray that you will be with our teachers and pupils as they start a new school year. We pray that you will give pupils tenacity as they seek for understanding and new revelation in their studies. Father, we also pray for parents that they will support pupils by building a closer working relationship with teacher and staff. This we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sisigil sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ang pangaw ay hinagang tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihiling. Ang bituin at araw niya kailan ang ay di maghihiling. Lumalang araw ng walang pagsingka mo'y langit sa piling mo. Kaya ng pagkay mag-amin at mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukop-kop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sa aking mga kapwa-guro, pakitaas po natin ang ating kanang kamay. Panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito'y ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas, sapagkat ako isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos-pusong nanunumpa. Dito sa Timog Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masagana. Lahat kami may pagkakaisa sa pagkakaisa.
Isang ng Pilipinas, sa nawa mo't kapalaran, mga bayani natin ay katuan ng iting pangarap, ang bukid, bundok, pagtuban, ikaw Laguna ang buhay at aming patnuban. Nagulang yung pangalan sa bisag ng Pilipinas, sa nawa mo't kaparangan, mga bayani na hinlay, kaduhan ang iting pangarap, ang bukid, bundok, mutuban, ikaw Laguna ang buhay at aming patnuban. Ang Santa Cruz na bayan, kaya pag-ilog at dagatan, malawak na kapatagan, sagana sa ikabubuhay, mandisan niyang kay palad, nagbungang lahat mga hirap, upang maging huwaran at sa dangal ay maging tapat. Ito ang ating bayan, may giting na tami sa buhay, tadhana ng kapalaran, maging hirang na ulang bayan, mutya ng lawang Laguna, dilag ay wala ng kapala, bawat saglit sa piling niya ay aliw sa alaala. Ito ang ating bayan, may giting na tangi sa buhay, tadhana ng kapalaran, maging hirang na ulang bayan, mutya ng lawang Laguna, dilag ay wala ng kapara, bawat saglit sa piling niya ay aliw sa alaala. Bawat saglit sa piling niya ay aliw sa alaala. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Healthy habits, simulan na. Huwag mo na tong pagpabukas pa. Handa na ba? Let's go for it. Huwag titigil dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Wellness ay pag-inom ng gatas. Wellness ay eating healthy lagi. Wellness ay right portion sa pagkain. Oh yeah, that's right, let's go. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Sa pagkain, magsama-sama, uminom ng gatas dahil wellness is life. Go, grow, grow, foods na tama ang sukat. Maglaro ka sa labas, mag-reduce, reuse, recycle. Listen, Listen, wellness is life. Wellness ay maging fit at active. Wellness ay washing hands and tama. Wellness ay pag-alaga sa planeta. Listen, wellness is life.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Heidi, ang naatasang magkwento sa araw na ito. Ang akin pong kwento ay tatalakay sa isang prutas na paborito ng marami. Halina kayo at pakinggan ang aking kwento. Ang pamagat ng aking kwento ay tungkol sa alamat ng lansones. Isinulat ito ni Lamberto E. Antonio at iginuhit ni Jose Prado. Marahil ay nakakita na kayo ng prutas na ito. Ito ay bilog-bilog na bunga na kulay dilaw. Simulan natin ang kwento. Ang alamat ng lansones. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna, matatagpuan ang napakaraming mga puno na may mga bilog-bilog na bunga. Mukhang masarap ang prutas, ngunit wala sino man ang mangahas na kumain nito sapagkat ang mga bunga ay lason. Ni lumapit sa nasabing puno ay ayaw gawin ng mga taong bayan. Napatunayan nilang lason ang mga bunga ng isang araw ay may napadpad na manlalakbay sa kanilang bayan. Dahil sa pagod, naupo ang matanda sa ilalim ng nasabing puno upang makapagpahinga. Nang makita ng manglalakbay ang mga nakasabit na bunga, ay bigla niyang naalala ang kanyang gutom at pumitas ng mga ito. May isa sa mga taong bayan ang nakakita ng isubo ng matanda ang bunga. Tinangka niya itong pigilan, ngunit huli na nang naabutan niya ang matanda. Nakain na nito ang lasong bunga at unti-unti na itong nangingisay at bumubula ang bibig. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong natakot ang mga tao. Sumapit ang isang matinding tagtuyot sa lugar. Namatay ang mga pananim. Tangtanging natira ay ang mga lasong puno na hitik sa bunga. Taimtim na nagdasal ang mga taong bayan na matapos na sana ang tagtuyot upang sila ay muling makapagtanim at makapag-ani ng makakain sapagkat malapit nang maubos ang nakaimbak nilang pagkain. Isang araw, sa kataimtiman, kainitan ng tanghali, isang mahiwagang babae ang dumating at kumatok sa mga pintuan ng mga taong bayan. Nanlilimos ang magandang babae ng makakain, ngunit walang maibigay ang mga tao sapagkat salat din sila sa pagkain. Isang bata ang lumapit sa magandang babae at nagbigay ng kapiranggot na makakain. Pagpasensyahan na daw niya ito dahil yun na lamang ang natitira niyang pagkain. Nangiti ang babae at kinuha ang pagkain inabot ng bata. Pinanood ng bata ang babae habang ito'y kumakain. Pagkatapos kumain, tinanong ng babae ang bata kung bakit nila nasabing salat sila sa pagkain samantalang marami namang bunga ang kanilang mga punong kahoy. Ikinuwento ng bata sa babae na lason ang mga bungang kahoy na iyon. Pumitas siya ng bunga at pinisil ito hanggang sa lumabas ang laman. Bago pa man napigilan ng bata ang babae, ay naisubo na nito ang puting laman ng bunga. Nagtaka ang bata sapagkat walang nangyari sa babae. Sa halip, ay nakangiti nitong ibinigay ang prutas sa bata na siya namang tinikman din ang bunga. Masarap at manamis-namis ang prutas. Sa tuwa ng bata, napasigaw ito at tinawag ang mga kapitbahay upang matikman din nila ang prutas. Nagsilabasan ng mga taong bayan. Noong una, ayaw nilang paniwalaan ng bata. Ngunit, di naglaon ay tinikman nila at
napag-alaman ngang matamis ang bunga. Hinanap nila ang magandang babae upang pasalamatan, ngunit wala na ito. Naniwala silang tinanggal ng mahiwagang babae ang lason sa mga bunga. Simulan noon, ang dating lason ay naging lansones. So, diyan nagtatapos ang ating kwento at salamat sa inyong pakikinig. Ngayon naman, subukin natin ang inyong kaalaman sa magitan ng pagsagot sa mga katanungan. Unang tanong, saan naganap ang kwento? Tama, ito ay sa isang bayan ng Laguna. Pangalawang tanong, bakit hindi kinain ng mga tao ang bilog-bilog na prutas? Tama uli, sapagkat ito ay may lason. Pangatlong tanong, anong kinakaharap na suliranin o problema ng mga taong bayan sa kwentong binasa? Okay, so nakaharap sila sa isang suliranin na tagtuyot. Nagkaroon ang bayan na yon ng matinding tagtuyot at namatay ang kanilang mga pananim. Dahilan na sila ay kinapos sa kanilang makakain. Okay. So, ika-4 na tanong. Sino ang dayuhang napadpad sa kanilang bayan? At ano ang mahalagang papel na ginampanan niya? So, napadpad sa bayan na yon ang isang magandang babae o isang mahiwagang babae na humingi ng pagkain sa batang nakita niya, no? At ang isang batang ito ay nagbigay sa kanya kahit kapiranggot na lang yung pagkain na natitira sa kanya ay ibinigay pa niya. So dahil doon natuwa ang babae at nagbigay siya ng himala. No, yung nakita niya yung mga bilog-bilog na prutas na ito na hindi mapakinabangan ng tao. So ang ginawa niya para mapakinabangan, tinikman niya at yung dating lason na prutas na ito ay naging isang matamis na prutas at yun na nga ang lansones. Yan. Kung ikaw ang batang babae, babahagi mo rin ba yung natitirang pagkain kahit na yun ay kapiraso na lang? Siguro ang sagot natin ay oo, yung iba, or yung iba siguro ay hindi. Pero sa palagay nyo, kung hindi binigay ng bata yung kapiraso niyang pagkain, palagay nyo, magkakaroon ng hiwaga doon sa may lason na prutas. So, palagay natin ay hindi mangyayari yon, no? Kaya ang ating lesson, huwag maniwala agad-agad sa sabi-sabi at subuking alamin o kilalanin muna ang isang bagay o tao bago ito husgahan. Okay, so yun lamang mga bata at magandang umaga sa inyong lahat. Para po sa tagubilin, ngayong linggo ang ibinigay na panahon para tapusin ang lahat ng ating mga learning output na dapat isumite sa ating mga guro. Ngayong buwan din po ang Reading Month Celebration kung saan may inihanda na mga aktibidad para sa bawat baitang para po sa ating pagdiriwang. Nag-umpisa na rin po ang ating feeding program, makipag-ugnayan po sa ating mga gurong tagapayo upang malaman kung ang anak po natin ay benepisyaryo po ng feeding program. At ang panghuli, ang start po ng ating second quarter ay sa June 15. Yun lamang po at marami pong salamat.